Good morning mga kapatid and welcome sa lahat ng nanonood sa atin dyan sa online and sa lahat ng nasa simbahan sa KYMC. Welcome dito sa ating Sunday service ngayong araw na ito. And kung meron kayong Biblia, makipagbukas kayo sa akin sa aklat ng Romans chapter 10, verse 17 and sabay-sabay natin itong basahin. So ulitin ko, Romans chapter 10, verse 17. And then maaari kayong tumayo. Sabi sa verse 17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Ama namin sa langit, salamat po Panginoon sa oras na ito. Nawa ang mga salitang aming mga matututunan, Panginoon, ay magmula, Panginoon, ng patuloy sa gabay ng iyong banal na Espiritu sa aming buhay. Na nagbubukas, Panginoon, ng puso at isip namin upang makapakinig, Panginoon, ng iyong mga salita. Upang magkaroon ng kalinawan, Panginoon, yung aming mga paningin, Panginoon, sa aming pamumuhay espiritual, Panginoon. At ang mga salitang ito, Panginoon, ang maglinaw pa nito sa buhay namin. At maging kalakasan at katatagan, kalinawan ng aming pagsampalataya sa iyo. And nawa, sa gawain ito, ikaw lang ang maitaas, mapapurihan, Ama. In Jesus' name, Amen. So sabi sa talatang ito, mga kapatid, yun nga, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. So isa yun sa mga importanteng bagay na mapag-aaralan natin ngayong araw na ito. Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral ng salita ng Diyos. So pakikinig, and then bunga ng pangangaral ng salita ng Diyos or pangangaral ng salita ng Diyos. So maganda nyo itong matutunan lalo na sa mga kabataan, no? Or even sa mga matatanda kasi sa panahon ngayon, minsan nalilito tayo kung ano ba talaga yung pinaniniwalaan natin. Alam natin yung pinaniniwalaan natin pero hindi natin naiintindihan kung paano. Hindi natin nauunawaan yung flow or yung kung paano natin naintindihan yung ating paniniwala. So, napakaganda nung mga bagay na ito, mapag-aaralan natin ngayon para lubos natin itong maunawaan. So, sabi nga, ano nga ba yung pananampalataya? No? Una, pananampalataya, pakikinig, and then pangangaral ng salita ng Diyos. Ano nga ba yung pananampalataya? Diba? Ang pananampalataya sa perspective na sabihin na natin kahit na hindi ka naniniwala sa Diyos or kahit naniniwala ka sa Diyos, ang pananampalataya ay bagay na iyong pinaninindigan, bagay na iyong sinasandalan, bagay na iyong pinaniniwalaan, and ito yung dahilan kung bakit nagkakaroon ka ng mga gawa or may mga ginagawa ka sa buhay mo na nakabase dito sa mga naiintindihan mo na ito. Nakuha ninyo? Meron tayong mga bagay sa buhay natin na nakapundasyon. Mga kaalaman, either natutunan natin sa eskwelahan, natutunan natin sa mga nakakatanda, natutunan natin sa ibang tao, natutunan natin sa gobyerno, na sinasandalan ng mga desisyon natin sa buhay. Di ba? Parang sa bata o sa mga kabataan, yung mga gabay ng iyong magulang, yun yung nagiging panuntunan mo sa mga desisyon na gagawin mo sa iyong buhay. Lalo na yung mga tamang desisyon na importante sa buhay mo. Madalas ang tinitignan mo dyan, yung kung paano ka lumaki. Paano na-impart sa'yo yung mga impormasyon na yun na nagtutuwid sa'yo. At naging paninindigan mo yung mga bagay na yon base sa iyong narinig sa iyong mga magulang or sa mga nakakatandang nakapaligid sa iyo. Kaya nga sabi ko dati pa, napaka-importante na yung mga magulang merong paggabay sa mga anak. Kasi kapag wala, kung yung magulang, siyempre, lalo na sa panahon ngayon, kahirapan, inuuna natin yung mga bagay na material, inuuna natin yung mga bagay na kayamanan, napapawalang halaga natin yung tunay na makabuluhan. Lalo na yung paggabay sa mga bata.
di ba? Ang daming mga kabataan ngayon, di ba? Lalo na, ang dami nyo, nababalitaan nyo naman sa, di ba, sa social media, di ba? Yung mga patayan na nangyari sa eskwelahan, di ba? So yung pananampalataya ay mga bagay na yung pinaninindigan base sa mga bagay na iyong narinig. Nakukuha ninyo. Kaya nga sabi niya dito, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. No? Minsan yung iba, nakalakihan nila, siyempre, ibang relihiyon naman yan, itong rebulto na ito, matagal nang sinasampalatayanan ng mga tao. Maybe yung imahe or yung tao na yun, let's say si San Pedro, nandyan yung mga istorya niya sa Biblia, yung mga ginawa niya sa Biblia, yung mga history ng buhay niya, kung paano siya naglingkod sa Diyos, na nakasulat sa Biblia, na minsan nagiging gabay ng mga tao dahil kapwa natin sila mananampalataya, lalo na sila yung mga disciple or apostles ni Jesus Christ, nagiging guide sila sa buhay natin base dun sa natututunan natin sa kanila dun sa Biblia kung paano nila yun pinamuhay. Pero minsan, yun nga, kapag wala kang kaalaman patungkol kay maybe San Pedro at nakikita mo lang yung kanyang rebulto, yung ibang tao nagkakaroon ng pananampalataya na iba dun sa kinabuhay niya. Di ba? Kaya nga sabi ko kanina, sabi dito sa Biblia, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Nakukuha ba ninyo? Ay bunga ng pakikinig. Kung yung sinasampalatayanan mo ay wala kang narinig patungkol sa Kanya, you have to question yung pananampalataya na gusto mong mangyari sa iyong buhay. Lalo na kung yung imahe na dapat maging simbolo ng isang saint na namuhay or nakatala sa Biblia, yung kanyang pamumuhay, hindi dapat yun yung matutunan mo, yun yung marinig mo. Yung patungkol sa buhay niya, yun yung sasampalatayanan mo. Hindi siya directly, kundi yung Diyos na kumilos sa buhay niya. Dahil yun din yung Diyos na sinasampalatayanan mo para kumilos sa buhay mo. Nakukuha ninyo, lalo na yung mga kabataan, di ba, palagi kayo nagsisimba, palagi kayo nag-a-attend. Ano bang purpose ng mga pag-a-attend na yan? Ano bang purpose ng mga pagpunta-punta sa simbahan na yan? Ano bang purpose ng pakikinig ng salita ng Diyos na yan? Or maybe sa mga, let's say, nagpo-prosesyon, ano bang purpose, bakit kayo nakikipag-prosesyon sa ganyan? Di ba? Naiintindihan nyo ba yung buhay ni Kristo na nandun sa image ng rebulto na nagpapasan ng krus o nakikita nyo lang yung rebulto na nagpapasan ng krus pero wala kayong narinig patungkol kay Kristo na pinoportray ng imahe na yon. Kaya nga, marami yung naliligaw. Marami yung kung saan-saan napupunta yung kanilang mga pananampalataya. Di ba? Yung kapitbahay, merong isang tao, nagsunog lang siya dun sa pader ng bakod niya, naghugis Jesus Christ, sinamba na nila yung itim na gawa ng apoy. Pero wala silang pagkakaalam patungkol, wala silang narinig. Sinampalatayanan na nila yon, pero wala silang narinig patungkol kay Kristo dun sa Biblia. Yung iba pa nga, hindi nila binabasa yung Biblia. Sinasampalatayanan lang nila kung ano yung nakalakihan nila, ano yung nakita nila ng ginagawa ng marami, gagayahin lang nila yung ginagawa ng marami, yung mga nakakatandang gumawa nito, gagawin din nila yung ginawa nila. Pero sabi ng Biblia, di ba? Ito yung sinasabi at nililinaw ng Biblia. Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig, upang may marinig ka, sabi niya, ay bunga ng mga taong nangangaral ng salita ng Diyos. Yung pangangaral ng salita ng Diyos na naririnig mo, yun yung nagbubibigay sa iyo ng malinaw na pananampalataya. So nakukuha ninyo? Napakasimple lang ng kalooban ni Lord, pero madalas kinokomplikado natin.
And bakit ba napakahalaga ng pananampalataya? Baka yung iba, hindi pa naman nila nalalaman kung bakit sila kailangan manampalataya kay Jesus Christ. Diba? So ulitin ko nga, alam naman natin na yung ating katawan ay makasalanan. Kaya bata ka pa ngayon, o matanda ka na, yung buhay mo napupuno ng pagkakasala. Nakakagawa ka ng maraming sin na against sa sarili mo or against sa ibang tao or magdudulot sa iyo ng kapahamakan. And kapag nalululong ka dun sa kasalanan na yun, di ba, walang makakapagbigay sa iyo ng pag-asa maliban si Kristo na magpapatawad dun sa kasalanang nagawa mo. Di ba kapag meron kang kasalanan na nagawa sa iyong kapatid or sa iyong, maybe sa iyong magulang, kapag galit sila, parang ang hirap mong dalhin yung pakiramdam. Pero once na pinatawad ka, para kang binigyan ng bagong pag-asa. Ganon din yung kasalanan sa buhay ng tao. Hindi naman all the time may magpapatawad sa iyo. Hindi ka naman nagkasala sa iba. Pero marami kang nakukumit na kasalanan. Maybe lagi kang nagsisinungaling, lagi kang gumagawa ng mga immoral na bagay. Diba? Lagi kang maybe nagnanakaw, nakasanayan mo ng manlait ng ibang tao. Lalo na sa generasyon ng kabataan, diba? Pero paano ka makakalaya doon? Diba? Yung iba, pinaninindigan na lang nila. Hanggang sa tumanda sila, yung iba, hindi nila pinanindigan yun, nagkaroon sila ng matinong buhay. Yung iba, pinanindigan nila yun, yung buhay nila, naging magulo, naging palaaway, naging puro magagalitin, walang papunta sa maayos na kinabukasan para sa kanila. And then naghahanap ka ng hope sa buhay mo na magbibigay sa iyo ng pag-asa. Kaya nga, sabi ko nga kanina, ano bang kahalagahan ng pananampalataya? Merong Kristo, merong Jesus Christ na nagtiis ng lahat ng kasalanan natin, namuhay ng walang bahid ng kasalanan, at itong katawan na to na makasalanan, ipinako niya sa krus upang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng kapatawaran ng kasalanan. And then yung makakarinig, sa bawat nakakarinig ng mga salita na Kanyang tinuturo, ay nagkakaroon ng malinaw na gabay sa kanyang buhay. Sabi nga dito sa aklat ng John, chapter 6, verse 63 to. Verse 63. John chapter 6, verse 63, sabi ni Jesus Christ sa kanila, ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay espiritong nagbibigay buhay. So, yun yung gahalagan ng salita. Espiritong nagbibigay buhay. Bakit? Alam kasi ng ating Diyos na yung espiritu natin na namatay noong nagkasala si Adan at saka si Eva. Diba? Sabi ni Lord sa kanila, huwag ka kayong kakain ng prutas, kundi mamamatay kayo. Sabi naman ng ahas, hindi kayong mamamatay. Di kumain nga sila. Ang namatay sa kanila yung espiritu. Yung espiritong konektado sa Diyos na nagbibigay sa kanila ng tamang pamumuhay. Ngayon, yung salita ng Panginoon na ating naririnig, nagbibigay buhay dun sa Espiritu na yun at nagiging connected tayo ulit kay Lord. Yung mga mabibigat mong daladala sa buhay, yung mga mabibigat mong alalahanin sa buhay, gumagaan. Kasi yung mga burden ng Diyos sa buhay, mga simple lang na bagay. Pero itong mundo na ito, ang daming binibigay sa atin na burden. Diba? Ang daming binibigay na requirement. Kulang na lang parang ang hirap ng mabuhay dahil sa mga requirements na yun. Dahil sa mga bayarin na yun. Diba? Dahil sa mga desire ng heart natin na gusto nating makuha, gusto nating maranasan, gusto nating makamtan. Sobrang dami ng burden and hindi magaan yung buhay. Lalong bumibigat. Sabi niya, ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay espiritong nagbibigay buhay. Sabi pa ng John chapter 1, verse 1, nang pasimula, naroon na ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Mismong si Jesus Christ. Siya yung salita ng Diyos. Sabi niya, yung salita ay kasama na ng Diyos. Pagdating sa verse 14, at ang salita, sabi niya, ay naging tao, which is si Jesus Christ, nagkatawang tao, at nanirahan sa piling namin.
Nakita namin ang kanyang kalwalatian, sabi ng mga apostol, tunay na kanya bilang kaysa isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. So makita ninyo kung gaano kahalaga yung pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi ka pwedeng sumampalataya, hindi mo pwedeng, Lord, nananampalataya ako sa iyo, nang wala kang naririnig na salita ng Diyos. Dahil yung salita ng Diyos, yun yung nagbibigay pundasyon sa iyong pananampalataya. So tignan natin yung example ng mga bagay na sinasampalataya ng tao. Sabi nga ko nga kanina, ano nga ba yung pananampalataya? Ito yung mga bagay na yung pinaninindigan, mga sinasandalan, pinaniniwalaan, dahilan na nagbubunga sa iyo ng iyong mga ginagawa. So tingnan ninyo, di ba? Nabanggit ko kanina, yung mga kabataan na nabalita kamakailan nga na namaril ng mga kaklase nila or nanaksak. Hindi ito bagay lang na bigla lang nilang naisip. Bagay yan na nabase sa kung ano yung kanilang naririnig. Sabi ko nga sa inyo, kung saan-saan natin dinadala yung pananampalataya natin. Minsan, yung iba sa pera, o yung iba sa kapangyarihan, yung iba sa kasikatan. Konti lang yung pananampalataya sa Diyos. Dahil konti lang din yung naririnig sa Diyos. Ito mga kabataan na ito, may mga naririnig silang impormasyon sa online na yung mga tao na nagpa-participate doon, talagang tinuturuan sila or dinodoktrinahan sila sa ganong kaisipan upang maging matibay sa kanila yung kanilang paninindigan. Nakuha ninyo? Sa edad na ganon ka palang kabata, naturuan kang pumatay. And nanindigan ka na gawin mo yun. Hindi lang parang nabully ako or out from hatred or anger. Di ba? Hindi lang ganun eh. Meron silang narinig. Meron silang natutunan. Meron silang pinanindigan. Meron silang pinaniwalaan at naging pundasyon ng gusto nilang gawin sa buhay nila. And then yun na nga, yung kanilang ginawa. Although yung mga games nga na yan, na sinasabi nila yung Roblox at saka yung Gorebox, di ba? Nagkikreate sila doon sa loob ng game ng parang personalized game sa online. And then doon sila nakikipag-communicate para turuan yung mga kabataan. Kaya nga ngayon pa lang, lalo na sa mga kabataan na nakikinig dyan ngayon sa simbahan, sa online. Di ba? Ngayon pa lang, ugaliin nyo nang makinig ng salita ng Panginoon. Yun yung magiging pundasyon. Even yung mga matatanda. Hindi tayo pwedeng umalis dyan na porket sabihin mo pag matanda na tayo, grade 3 pa lang ako. Memorize ko na yung Bible, binasa ko na yan. Kalinawan yun na wala tayong naintindihan. Wala tayong narinig. Kasi ayaw mo nang makarinig eh. Pero maybe yung chismis dun sa kapitbahay, maybe yung galit ng ibang tao gustong-gusto mong marinig, di ba? Kasi na-i-induce yung iyong maybe way ng parang yun yung pundasyon na pinaniniwalaan mo. Di ba? Pero yung mga tayong nananampalataya kay Kristo, gustong-gusto pa nilang makarinig ng salita. Dahil yun yung sumasalamin, nagbibigay salamin sa buhay nila araw-araw. Upang lalo pang magsisi, upang lalo pang bumuhos sa kanila yung pagpapatawad ng Diyos, upang lalo pang bumuhos sa kanila yung biyaya ng Diyos. Para pagdating ng araw, even sa kamatayan, bubuhayin silang muli ng Panginoon at makakapiling nila yung Diyos sa kanyang kaharian. Di ba? Napakasarap ng buhay na manampalataya sa Diyos. Napakaganda ng mundo kung yung mga tao mananampalataya sa Diyos. Meron yung iba, di ba? Sa panahon ngayon, ang dami ng problem ng government natin. May mga nakikinig dito, may mga nakikinig dyan. Pero yung tao, minsan yung pananalig nila, hindi na dun sa Diyos nakatingin eh. Nakikinig sila doon lang sa isang side and then magiging kaaway nila yung isang side. Or in the same way, yung isa magiging kaaway din nila. Although may mga katotohanan. At mananalig tayo na may mga tao nakikipaglaban doon sa katotohanan, para sa katotohanan. Pero manalig tayo sa Diyos, wag sa tao.
Si Lord yung kumikilos sa kanila, hindi sila yung kumikilos para sa Diyos. Although, ginagamit sila ni Lord, kinakasangkapan sila ni Lord. Sa Kanya tayo manalangin. Dahil bukas makalawa, yung tiwala natin sa tao, pwede yun mawala. Diba? Sabi ko nga, so sa pananampalataya, mayroong mga nakikinig sa tao, nananampalataya sa tao, nananampalataya sa bagay, sa gamit, diba? Mga bagay na hindi nagsasalita, hindi nakakarinig, ni wala kang maririnig sa kanila. Sinasampalataya na yan ng tao. Diba? Kaya anong sasalamin sa buhay mo kung wala ka namang naririnig patungkol doon sa sinasampalatayan mo? May mga nananampalataya sa sistema ng mundo. Diba? Mayroong nananampalataya sa knowledge and wisdom. Diba? Yung mga iba naniniwala na walang Diyos. Base sa panuntunan ng science, walang silang napapatunayan na may Diyos. Yun yung sinasampalatayanan nila. Ang problema sa mga ganung way, kung wala ang Diyos, wala ring magsasabi kung ano yung tama at mali. Diba? Sino magsasabi ng tama at mali? Yung katabi mo? O ikaw? Diba? Ikaw ba yung susundin ng buong mundo? Kahit yung pinakamagagaling na hari at presidente ng na meron dito sa mundo, hindi nila kayang sabihin na sila yung makakapagsabi ng tama at mali. Kung ano yung moral at hindi immoral. Kung ano yung kasalanan at kabutihan. Diba? Pero kung di ka naniniwala sa Diyos, ibig sabihin, nagre-rely ka lang sa sarili mong pananaw kung ano yung mabuti at masama. Kung makakabuti sa'yo yung nakawan mo yung ibang tao, di okay lang. Kasi sa'yo, mabuti yun, di ba? So nagdudulot din yun ng mas matindi pang kasamaan. Nagdudulot din yun ng mas matindi pang maggulo sa mundo. Kaya nga, yun yung nagpapatunay na may Diyos. So yun yung pananampalataya, again, yan lang yung hina-highlight ko, ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman, sabi ng Biblia, ay bunga ng pangangaral patungkol kay Kristo. Bunga ng pangangaral ng salita ng Diyos. Diba? Makakarinig ka lang kung may nangangaral ng salita ng Diyos. Makakarinig ka lang sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Sa mga nakasulat sa Biblia, sa mga tinuro ng mga apostol, patungkol kay Jesus, sa mga sinulat nila sa Biblia, yan ang pakikinig. Yan yung pangangaral. And doon nakapundasyon yung ating pananampalataya. Gaya ng ibang mga tao na hindi nananampalataya. Nag-i-indoctrinate sila para gumawa ng kasamaan. Nag-i-indoctrinate sila para gumawa or maniwala yung mga tao sa kanila. In the same way, nakakarinig yung mga tao sa kanila, nakukuha nila yung tiwala ng mga tao, nakukuha nila yung paninindigan ng mga tao, napapagawa nila sa mga tao yung nais nilang gawin. And in the same way, yun yung nilikha ng Diyos para gawin natin yung kalooban ng Diyos. Dahil yung Diyos natin mas tunay at buhay. And binubuhay niya yung Espiritu na nananahan sa atin. And yun yung nagtuturo sa atin na mas tunay na kabutihan. At dahil nilikha ng Diyos yung buong mundo, lahat ng bagay na naisin natin kaya niyang ibigay. Lalong-lalo na kung alam natin kung ano yung kanyang kalooban. Di ba? Napakaganda ng pananampalataya. Sa panahon ngayon, ang dami na nga ng relihiyon. Di ba? Pare-pareho tayong nananampalataya sa Diyos, pero hindi natin pwedeng kalimutan na nag-uumpisa ito sa pakikinig at pakikinig ng pangangaral patungkol kay Kristo. Hindi ito about sa mga nakagisnang tradisyon na ginawa ng tao. Kasi madalas yung heart ng tao nag-uudyok sa kanya ng gumawa ng mga bagay na akala niya para rin sa iba Di ba? Lalo na kapag kulang tayo sa pag-aaral na pakikinig ng salita ni Lord. Gusto nating sumampalataya pero hindi natin alam kung ano yung sasampalatayanan natin. Gagawa tayo ng way para sumampalataya tayo na isipin natin na sumasampalataya tayo. Di ba?
Pwede ka magbuhos ng putik dyan. Pag naghugis na, maybe Mama Mary, padasalan mo, di ba? Tirikan mo ng kandila. Gumagawa yung tao ng paraan para sampalatayanan nila yung hindi nila naintindihan. Pero binigay ng Diyos, sinulat ni Lord, nakasulat sa Biblia. Pinaliwanag lahat ni Lord yung patungkol sa Kanya dyan sa kasulatan sa Biblia, sa mga taong ginamit niya. Para makilala natin siya. Kaya napaka-importante ng pakikinig, lalo na sa mga kabataan nga, na nandyan ngayon, lumalaki kayo, di ba? Tumatanda kayo. Bukas makalawa, maybe, kapag naririnig, kapag pleasing sa pandinig ninyo yung mga patungkol sa maybe pera or pagyaman, di ba? Yung tao minsan, dun nakasandigan yung pananampalataya niya, di ba? Yung mga needs natin, madalas, ang una nating naiisip, pera, hindi si Lord, di ba? Kaya yung hindi imposible na yung tao, masambahin niya yung pera kaysa sa Panginoon. Sabi nga ng Biblia, hindi mo pwedeng, you cannot serve two masters. Either you despise the other, and then i-please mo yung isa. Mamili ka lang, di ba? Pero sa hirap nga ng mga sitwasyon sa buhay, hindi malabo na yung tao sampalatayanan yung pera. Kapag naririnig nila yung mga bagay na patungkol sa kung paano sila kikita ng pera na malaki, dun yung kanilang nagiging focus ng attention. Nawawala na yung provider, nawawala na yung part na si Lord yung nagpo-provide noon. And then nawawala din yung time nila na maglingkod sa Panginoon. Makinig ng salita ng Panginoon. Kahit gaano pa kaganda yung opportunity na meron ka, wala ang problema na i-take mo yun. Pero yung tigilan mong makarinig ng salita ng Panginoon, hindi mo pwedeng sabihin na sumasampalataya ka sa Diyos kung hindi ka nakakarinig. Kaya sabi dito sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, sabi niya dito, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Kaloob niya ito sa pamamagitan ng mga taong nangangaral ng salita at nakakarinig tayo ng salita. Sabi ng James chapter 1, 22 to 27, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. So wala din kabuluhan yung ating napapakinggan kung hindi natin yun ginagawa, kung hindi yun naghuhubog sa buhay natin. Minsan kasi yun nga, sabi ko kanina, akala ng iba, kahit anong gawin nila, sumasampalataya pa rin sila. Pero hindi nila naunawaan na yung kanilang maririnig, yun yung magbubigay sa kanila ng mga gawa na mabuti. Hindi ito, ang pananampalataya ay hindi something na nagmumula sa iyo, kundi something na pumapasok sa iyo dahil sa iyong naririnig. Hindi ito something na pinaninindigan mo lang, nasasampalataya ako sa Diyos. Walang pagsampalataya kung wala kang narinig. Nakuha ninyo? Hindi ito panindigan lang ng pride o ego na basta ako, mananampalataya ako. Kung wala kang narinig, it doesn't matter kung may marinig ka o wala, basta nananampalataya ka. Ibig sabihin, pananampalataya mo, nakapundasyon lang sa sarili mo. Sa sarili mong pride or ego na nagsasabing, nananampalataya ako. Pero kung wala kang naririnig, ano yung humuhubog sa'yo? Ano yung pinaninindigan mo? Ano yung nauunawaan mo? At ano yung dahilan? Nagiging dahilan ng mga bagay kung bakit mo ginagawa yung mga nais mong gawin. Marahil mangyayari nun, lahat ng gusto mong gawin mula lang sa sarili mo. Yung interest mo lang. Lalo na yung puso ng tao, may selfishness. Kung ano lang yung mga bagay na para sa iyong sarili. Yung magbe-benefit ka. Kaya sabi niya, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin at pagkatapos tignan, mabuti ang sarili ay umalis at kinalimutan ng kanyang itsura. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain.
Siya ang taong gumagawa at hindi nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Kung inaakala nino man na siya'y relihiyoso, di ba? Sabi ko nga, yung iba talagang wala silang naririnig. Wala silang natututunan patungkol sa kung ano yung sinasampalatayanan nila. Yun yung tinatawag na relihiyoso ka lang eh. Ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila. Kung inakala ng ninuman na siya'y relihiyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Walang kabuluhan ng kanyang pagiging relihiyoso. Ang pagiging relihiyoso na dalisay ay walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama, ay ang pagtulong sa mga ulila at sa mga byuda sa kanilang kahirapan at sa pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. So yun yung kahalagahan, di ba, ng pananampalataya. Lalo na sa kabataan ngayon. Lalo na tayo mga matatanda, di ba? Sabi ni Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero hindi niya sinasabi yon sa mga bata. Sinasabi niya yon sa mga matatanda na nawalan ng pag-asa. Bakit? Kasi yung mga taong matatanda na nawalan ng pag-asa sa kanilang henerasyon, pwede pa nilang baguhin yung sitwasyon sa pamamagitan ng mga kabataan. Na pwede nilang turuan, pwede nilang i-impart yung buhay. Di ba? I-impart nila yung mas magandang, maayos na pananaw sa buhay. Nagkamali ka, nag-asawa ka ng maaga, di ba? Gabayin mo yung anak mo. Huwag mo siya pilitin, bigyan mo siya ng maayos na gabay. Di ba? Hindi lang sa yaman nakapundasyon yung buhay ng tao. Hindi lang sa paaralan, sa kung ano yung matututunan niya. Or sa magiging niya sa kolehiyo, na parang may pagyayabang niya. Ang totoong pundasyon ng buhay, yung kanyang mismong pamumuhay sa mundo. Diba? Hindi lang yung pagpapayaman. Pwedeng yung taong may magandang natapos sa kolehiyo, magdulot para magkaroon pa ng isang kabataan na magiging magulo yung kanyang buhay dahil sa kanyang mga magulang. Diba? Nalaman nila yung lahat ng way para umunlad, pero hindi nila nalaman yung way para mag-impart ng kabutihan sa mga susunod pang henerasyon. Kaya nga, napakahalaga nung gawain na yun, imbis sa, more than dun sa kung ano lang, dun sa pagpapahalaga natin sa mga future natin. Pagdating sa pagpapaunlad. Napakahalaga nung may ma-impart sa mga kabataan. Hindi tumigil mag-labor para sa mga kabataan. So, isa sa mga pundasyon or panuntunan ng pananampalataya, no? Una-una, sabi ko nga kanina, pakikinig. Meron kang maririnig. Ano ba yung naririnig mo? Di ba? Yung ating Panginoong Hesus, simple lang yung itinuro niya sa atin. Sabi niya kanina sa binasa nating talata, sana ba yun? Sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos ay kayo ay maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ano ba yung panuntunan ng pananampalataya? Ano ba yung panuntunan ng ating naririnig? Ibig sabihin, ano ba yung gusto nating marinig? Di ba? Ano yung gusto nating marinig? Ano yung hinahanap nating marinig? Ano yung hinahanap na marinig ng tao? So, ang pundasyon ng pananampalataya, una ay katotohanan at pag-ibig. Yan yung binigay sa atin ng ating Panginoong Hesus. Binigay niya sa atin yan. Kaya nga sabi niya, kaloob ito ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito sa pamamagitan ng kung ano yung maririnig natin sa sarili natin, kundi yung ano yung maririnig natin sa iba or maririnig natin na ginawa ng Diyos. Nakuha ninyo? Kaya si Jesus Christ, nung dumating siya sa ating buhay,
Ibinigay niya yung pure na pag-ibig. Pinakita niya yung tunay na paglilingkod sa kapwa. Yung pag-ibig at pagmamahal sa kapwa, sa kapatid. Diba? Pinakita niya yung tunay na paglilingkod, yung tunay na pagiging hari ng mundo na ito. Nakuha ninyo? Kasi sa politika, ganun din yung ginagawa natin. Ganun din yung tinitignan natin. Kahit may tumakbong kapitan dyan, or may tumakbong senador, or may tumakbong presidente, naghahanap ka dun sa taong may honesty. Tumitingin ka doon sa taong may katapatan doon sa kanyang paglilingkod. Kasi kapag tapat siya, pwede kang mamuhay ng totoo. Pero pag hindi siya sa tapat, ang hirap mamuhay sa katotohanan. Nakuha ninyo? Kaya sabi ko nga, katotohanan at pag-ibig. Yung pag-ibig, nandun yung katapatan, nandun yung paninindigan nila sa tama, di ba? Kahit pa napakadami na, maybe ito ngayon sa issue natin sa Senate, di ba? Kahit napakadami ng senator, kapag tapat sila sa kanilang pagnilingkod, kung merong nasabi yung kanilang kasamang senador na ito yung tama, at meron silang paninindigan sa katotohanan, magtutulungan sila na matupad o mag-isagawa yung katotohanan na yon, yung katapatan na yon. Di ba? Pero kapag nawawala yung katapatan, ang hirap mabuhay, ang hirap ng paglilingkod. Ang hirap pagkatiwalaan ng isang namumuno o ng isang taong naghahari sa isang lugar. Kaya nga, yun yung pinakita ni Lord. Yun yung gusto niyang marinig natin. Makita natin sa Kanya yung tunay na pag-ibig. Yung tunay na merong puso na mahalin yung tao. Na mahalin tayo. And then siya, yung ating Panginoong Hesus, mula nang pinanganak siya sa mundo hanggang siya'y mapako sa krus, namuhay siya ng walang bahid ng kasalanan dahil sa katapatan niya na yun para sa atin. Gusto niyang yun yung maging pundasyon ng maririnig at sasampalatayanan natin sa Kanya. Kasi yun yung gustong marinig ng tao. Kahit sino pa yan. Kahit mga tao na hindi pa naniniwala sa Diyos, yun yung gusto nilang marinig. Isang taong tapat, isang taong honest. Kasi kapag may honesty, madaling mag-usap, madaling maging masaya. Diba? Madaling maging maayos yung usapan, maging maayos yung isang komunidad, yung isang pamahalaan, yung isang bansa, kapag nandyan yung mga bagay na yan. Kahit gaano pa kadaming isulat na batas ng tao, nakukurap ng tao, nakakagawa sila ng paraan para makaligtas sa batas or madaya yung batas. Pero yung batas ng Diyos, pag-ibig bagay na wala dun sa, hindi kayang ibigay ng batas, not unless yung tao maniwala sa Diyos, magkaroon ng takot sa Diyos, magkaroon ng tunay na pag-ibig at pagmamahal sa kanyang kapwa dahil sa kanyang pagmamahal sa Diyos. Maglilingkod siya ng tapat at totoo. Yung honesty, hindi mo pwedeng i-incorporate basta-basta sa batas. Dahil yung tao pwedeng hindi maging honest. Sa loob nga ng korte, kapag hindi napatunayan na yung isang rapist or yung isang murderer, di ba? With proper evidence, kahit na totoo niyang ginawa yun, pwede niyang i-deny. And hindi siya makikita ng korte na parang guilty dun sa kasalanan. Nasan yung, kaya nga yung honesty, di ba yung katotohanan doon? So yun yung gusto nating marinig. Ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig na ang panuntunan ay pag-ibig, katotohanan, katapatan. Di ba? Malalim na pagmamahal at compassion sa kapwa. Yun yung gusto nating marinig. Ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig. At ang pakikinig ay nagmumula sa pangangaral ng salita ng Diyos o pangangaral patungkol kay Kristo. Kaya mga kabataan, mga matatanda, mga nandiyan sa simbahan, magpatuloy kayong makarinig. Huwag ninyong hihintuan na hindi kayo makarinig ng salita ng Diyos. Yan yung magre-renew sa isip ninyo. Huwag lang dyan sa edukasyon. Huwag lang yan dyan sa kung ano yung pwede nyong makuha sa future. Kasama yan sa buhay. Pero matuto kayong makinig. Di ba? 5 days a week, nasa eskwelahan ka, yan na yung naririnig mo. Konti lang yung kay Lord Minsan, 1 oras lang sa 1 linggo. Or ilan lang to, 39 minutes, 49 minutes. Minsan, nabuboring ka pa. Nagsasawa ka pa. Madali ka pang mainis. Ang haba naman ng preaching, may lakad pa ako. Haba naman ng preaching, di ko na maintindihan. Kaya nga, napakaganda ng pakikinig.
Diba? Huwag kayong hihinto makarinig. Kaya gaano pa kahaba or kaikli yan, sikapin yung makarinig. Dahil si Satan, binibigay niya sa tao yung gusto niyang marinig na pleasing sa tao, yung mga selfish na bagay, yung mga makamundong bagay. And nandyan lagi yung ating Panginoon. Kapag as long as handa tayong magsisi sa mga kasalanan na nagagawa natin, andyan lagi yung Panginoon para bigyan tayo ng kapatawaran at palalayain tayo doon sa mga bagay na yan. Malahin tayo. Ama namin sa langit, muli salamat po, Panginoon, sa iyong kadakilaan, Panginoon, sa iyong mga gawa dito sa mundo, Panginoon, para sa amin. Sa patuloy mong pagkilos sa aming buhay, Panginoon. Sa lahat ng mga salita, Panginoon, na nababasa namin sa Biblia, Panginoon. Sa lahat ng saints, Panginoon, or propeta na ginamit mo, Panginoon, sa Biblia, na nagtuturo pa sa amin, Panginoon, patungkol sa iyo. Lord, maraming sa lahat ng ito. Dahil sa lahat ng bagay na yan, ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng mas matibay pang mga pundasyon yung aming pananampalataya. Nawa, Lord, patuloy pang maging bukas yung aming pandinig, maging bukas yung aming puso, upang sa gayon, Ama, yung Espiritu, Panginoon, ay patuloy na mabuhay sa aming katawan, Panginoon, at kontrolin, Panginoon, yung katawan na ito, na gumawa ng mga bagay na mas mabuti at pleasing sa iyong harapan. And maraming salamat, Ama, dahil even hanggang sa kamatayan, binibigyan mo kami, Panginoon, ng pag-asa. Nawa, Panginoon, ang hiling namin ay makapiling ka namin sa iyong kaharian dahil doon, Panginoon, ay wala na ang lahat ng suliranin na ito sa mundo. At ang kasiyahan at kaligayahan na makasama ka namin, Panginoon, yun na lang ang maranasan namin sa aming mga buhay. Maraming salamat, Lord. Ikaw nawa ang mapupurihan, Ama, madakila, mahitaas, mapasalamatan, Panginoon, maluwalhati sa gawain ito at sa mga salitang naipahayag. Ito ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. So, alright. God bless sa inyo, guys. And again, see you again sa next Sunday and then sa ating church anniversary next Sunday. God bless sa inyong lahat.